So mga kapatid, sa ating buhay, di ba po tayo ay, alam niyo yun, naghahanap ba kayo ng lagi ng pruweba? Naghahanap tayo ng lagi ng pruweba na hindi tayo basta-basta ba naniniwala. No? Hindi tayo naniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gusto po natin ay tayo po yung mismong makakita, di ba? No? Ika nga nila is to see is to believe. At yan po yung ating title sa hapong ito, tulad po ng nakita natin, to see is to believe. Tayo pong lumuko at sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito, sa aming pakikinig ng inyong mensahe. At nawa, Panginoon, anuman po ang aming marinig, tulungan niyo po ito na tumimo sa aming mga puso at isipan. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu at magkaroon po ng pagbabago sa aming buhay sa pamamagitan po ng aming mga maririnig na salita na galing sa inyo. Ito po ang aming panalangin na puno ng pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na espiritu. Amen. So magkaroon lang po tayo ng konting recap, no? Ang sabi po natin, the Resurrection Sunday is the foundation of our faith. No? So po yan, no? That Jesus finished the work on the cross. Tinapos po ng ating Panginoon ang kanyang misyon at binayaran niya po ang lahat ng ating mga kasalanan. At ito po ay pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay. So kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin po noon, hindi pa po bayad, no? Ang kasalanan nating lahat, no? So lagi niyo tatandaan, iba po ang kabayaran sa kasalanan and the forgiveness of sin, no? Yung ating pong forgiveness of sin, magkakaroon lamang po 'yan kung tayo po ay mananampalataya, no? Tatanggapin natin bilang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lang po mapapatawad ang kasalanan. Pero yung pagbabayad po, bayad na. No? Nung namatay ang ating Panginoong Hesus, namatay po siya doon, bayad na ang ating kasalanan. So, ang resurrection po, mga kapatid, pinapakita rin po na ito na muli tayong bubuhayin. No? Muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At tayo po ay magkakaroon ng tinatawag nating resurrected body, no? Dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, last Sunday po, gusto ko po makita natin kung nasaang time frame na tayo, no? Last Sunday, sinabi natin Resurrection Sunday. So, umagang-umaga noon, nagpunta si Mary Magdalene sa libingan, no? At kasama pa yung ibang Mary at kasama pa yung ibang mga kababaihan. Pero sabi natin, wala doon ang Panginoon. So same day, mga kapatid, same day, nagpakita ka siya kay Pedro. No? Nagpakita ka siya kay Pedro at doon sa dalawa pang alagad, yung Road to Emmaus. No? Kung familiar kayo doon sa Road to Emmaus, may dalawang alagad na pauwi na sa kanilang bayan sa Emmaus, no? Nakisabay ang ating Panginoon. So nagpakita siya doon. So mga kapatid, maging doon sa pangyayari, doon sa Road to Emmaus, lungkot na lungkot yung mga disipulo, yung dalawang disipulo na yon. At alam natin, maging yung ibang mga disipulo ay talagang pinanghinaan ng loob. At marahil natakot sila, nagluksa, no? Talagang dinamdam nila yung pagkawala ng ating Panginoon. Kumbaga sa hope is gone. No? Hope is gone. Pero nga mga kapatid, kinagabihan din, no? Nung kinagabihan din po noon, nung Resurrection Sunday night, no? Ay napuno sila ng kaligayahan. No, dahil po mga kapatid, nagpakita po ang ating Panginoon sa mga alagad, no? Doon sa tinatawag nating upper room, no? At doon nga yung kwento na nakapasok ang ating Panginoon sa kabila ng yung kwarto na yon ay sarado, no? Sabi nga natin, Jesus can walk through walls because of his glorified body. So mga kapatid, doon sa pangyayaring yon, 10 alagad lang, no? Bakit 10? Wala na si Judas, patay na. Ito namang si Thomas wala nga doon, kaya sila 10 lang, no? At mga kapatid, 1 week, no? 1 week na ang nakalipas. So nandito na tayo ngayon sa ating time frame na ito. Tulad ng panahon natin, no?
last Sunday resurrection, tapos ito na yung sumunod na week. At dito po magsisimula yung ating pag-aaral. So yung teksto po natin na binasa kanina ni Sis Ann sa John 20 verses 24 to 31, no? Ating pong muling balikan at ito po yung ating magiging basihan po ng ating pag-aaral. So sabi doon sa 24, ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon. No? So yung unang pagpapakita ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, wala po si Tomas. No? So bigyan natin ng background ito, saka bakit kambal, ano? Yung iba siguro sa atin narinig na yung ibig sabihin ng kambal, no? Sa yung salita kasing twin o kambal sa Aramaic ay Thomas, no? Kaya tinawag siyang Thomas, no? Kasi alam naman natin ang salita noon is Greek, Aramaic and Hebrew, no? So usually kahit alam niyo yung kahit doon sa Passion of Christ, Aramaic ang original na salin doon, no? Aramaic yung salita ng ating Panginoon. So Thomas and Didymus, no, yung salitang Didymus ay Greek, no? Galing po ito sa Greek. Eh tanong mo naman, Pastor, bakit kambal? No, may kakambal ba, no? Ang mga ate Ed tawaging kambal 'yan. Alam natin may kakambal, no? Ang si Thomas ba may kakambal, no? Sa pag-aaral, mga kapatid, may mga dito, may mga conspiracy, no? Sinasabi itong si Thomas daw ay twin brother ni Jesus Christ, no? Pero alam naman natin na hindi 'yun totoo dahil of virgin birth si Jesus Christ, no? At talagang hanggang sa nanganak siya si Mary kay Jesus Christ, doon pa lamang nagkaroon ng pagsasama itong si Joseph and Mary. So hindi pwede 'yon. So yung iba namang sinasabi, itong si Thomas daw, ang original name din kasi ni Thomas is Judas, no? Judas. No, alam naman natin merong ding Judas Iscariot at merong ding Judas na kapatid si Jesus Christ na ang pangalan ay Judas, no? Doon kapatid na sa ama to, no? Pero mga kapatid, hindi pa rin malinaw, no? So ayaw naman nating magkaroon ng conclusion na ito yung dahilan kung bakit tinawag siyang kambal. So kahit po i-research natin ito, wala pong malinaw, no? Wala pong konkreto na magsasabi na kung sino talaga yung kakambal nitong si Thomas. So mga kapatid, sino ba itong si Thomas, no? Hindi po ito si Thomas Panganiban. Nandiyan ba si Thomas Panganiban? Si Thomas po ay madalas, no? Kumbaga sa pag sinabi nating mahina ang pananampalataya o nagda-doubt, wala tayong ibang unang maiisip kung hindi si Thomas, di ba? Thomas the doubter, no? Doubting Thomas, no? Yan yung negatibo. Kumbaga sa naukit na yan sa ating mga isipan nung maging tayo nung mga bata pa, di ba? Naririnig natin madalas yan, doubting Thomas. Pero mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang katangian nitong si Thomas, no? Kung bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa John chapter 11 verses 7, 8 and 16, no? Ito po yung sinasabi doon. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea, no? Ito pong pagbalik sa Judea, mga kapatid, kung maaalala natin yung kwento na namatay po si Lazarus, no? Yung kaibigan niya, si Lazarus, si Martha, si Mary, no? Yung magkakapatid, namatay si Lazarus. So, kaya din mga kapatid, natagalan ang ating Panginoon na bumalik doon kasi nga, ang sabi dito, sumagot ang mga alagad, Rabay, hindi ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? No? So, nagtangka na ang mga tao doon. So, ang sabi ni Thomas, ito ang gusto kong pansinin nyo. In verse 16, John 11, verse 16, ang sabi ni Thomas, sabi dito, sinabi ni Thomas na tinawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya
nang mamatay tayong kasama niya. So, tindi, no? Ang tapang. So, mga kapatid, hindi lang basta-basta doubter tong si Thomas. No? Siya pa nga yung nagsabi, sumama tayo. No? Kung babatuhin siya doon, hayaan mo ding batuhin tayo nang mamatay tayong sama-sama. So, ganoon po yung katangian ni Thomas, no? So ang kapang niya, no? Hindi siya basta-basta dalas nating maririnig to, no? 1 week pa bago nakapagpakita ang Panginoon. Bakit ba si Thomas ay wala doon, no? So mga kapatid, kung bilang tao, no? Pwede nating sabihin na baka sa lahat ng disipulo, ang pinaka nagluksa sa lahat ay si Thomas, no? 'Di ba yung tipong luksang-luksa siya, gusto niya lang makapag-isa, no? Ayaw niya munang makisalamuha, 'di ba? May mga ganyang tao mga kapatid, sa sobrang sakit ng nararamdaman, mas gusto pa niya munang mag-isa. At marahil ganyan ang nadarama, no, o nadama nitong si Thomas, kaya siya hindi agad nakisama doon sa mga alagad. Pero mga kapatid, dito sa verse 25, doon sa ating reference text, no? In verse 25, ang sabi diyan, kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, no? Nakita namin ng Panginoon, wala nga siya eh. So ibinalita sa kanya, no? Nakita namin ng Panginoon. No? Sumagot naman si Thomas, sabi niya, hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. So dito na papasok mga kapatid na sinasabi nating nag-aalinlangan. Ano ba kayo? Hello? Nakita ko kung paano namatay si Jesus Christ, di ba? Nakita ko kung paano siya pinarusahan. Nakita ko kung paano siya binuhat at inilagay doon sa libingan. No? Kaya nga, ang sabi, to see is to believe. Hangga't hindi ko nakikita yung mga marks nung kanyang mga bakas ng pako. Isang magandang makita din natin dito mga kapatid, hindi siya pinagsabihan ng hindi maganda. No? Di ba minsan tayo kapag meron tayong kinukumbins, no? Ikaw naman, ayaw mo pang maniwala, di ba? O kaya, ikaw talaga ang hina-hina ng faith mo. No? So, itong senaryo na to, hindi nila sinabi kay Thomas. No? Kahit marami, birim nyo, 10:1, di ba? At marami pa, no? Marami pa doon sa, marami pang hindi natin alam na mga na-record na may mga iba pang disipulo doon sa loob ng upper room na yun nung nagpakita ang ating Panginoon. Pero hindi nila sinabihan, no? Hindi nila kumbaga sa pinintasan ang pananampalataya nitong si Thomas. Pero mga kapatid, kung iintindihin natin o susuriin natin yung mga pangyayari, kahit naman po itong 10 naunang mga alagad na ito ay hindi naman agad naniwala. 'Di ba kung maaalala nyo, yung Sunday morning, 'di ba sino yung mga unang nakakita? 'Di ba yung grupo ni Mary Magdalene? Pero nung inireport nila sa mga alagad, 'di ba? Hindi din naman sila naniwala. 'Di ba? So, ano ang kaibahan nitong mga alagad na ito kay Thomas, no? So, sabi dito, in verse 26, ito na yung eksena natin ngayon. So, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa bahay, no? Nagkatipon na ang mga alagad. So, nakasama na nila si Thomas. Sabi dito, nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang ating Panginoon, ay para pong nakita po natin dito na bakit kailangan pang magpakitang muli, no? Parang sinasabi natin, nagpakita na ako doon sa 10. Bakit kailangan pa na magkaroon uli ng panibagong pagpapakita, di ba? So, makikita natin dito mga kapatid na Jesus Christ, no? Kung maaalala po natin yung parable of the lost sheep, di ba? Ang sabi, iniwan yung 99 at hinanap yung nag-iisa. No?
So, ganito po yung senaryo dito mga kapatid. At kung sinabi ng ating Panginoon na kapayapaan, sabi niya, peace be with you. Ang higit na po na sinasabihan dito ng ating Panginoon ay si Thomas. Kumbaga sa payapain mo na Thomas ang iyong kalooban. Narito na ako. Hindi lamang po siya concerned doon sa kalagayan ng nakararami, kung hindi dito kay Thomas na talagang nababagabag ay sinabi niya, no, peace be with you. So, kaya nga dito na yung papasok mga kapatid, no? Sabi niya sa verse 27, at sinabi niya kay Thomas, sabi dito, ilagay mo ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, no? Pinapakita siguro yung marks, no, ng pako. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. So, kitang-kita natin dito mga kapatid, di ba? Sinabi ni Thomas, no? Ano yung sinabi ni Thomas? Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita yung butas ng butas ng kanyang kamay, yung marks ng mga pako, no? So, parang hindi ba kayo nagtataka dito mga kapatid, no? Paano po nalaman ng ating Panginoon yung mga sinabi ni Thomas, no? Paano nalaman o ano yung gustong mangyari ni Thomas? Dahil mga kapatid, kung isipin natin, no, pastor, wala pa namang CCTV noon, no? Wala namang voice recorder, wala naman sigurong nag-spy pa doon, no? Para sabihin yon, dahil after po ng 1 week, wala naman pong pagpapakita talaga na nangyari doon sa mga disciples na iba. No? So, dito mga kapatid, makikita po natin dito yung pagiging omniscience ng ating Panginoon, yung alam niya lahat. No? At yung hindi man siya physically naroroon, ay maaaring sinusubaybayan niya yung kanyang mga alagad, yung kanyang pagiging omnipresence. No? Yung kahit saang lugar, nadoon siya. Dahil nga mga kapatid, our Lord Jesus Christ has His glorified body. Nung siya ay nabuhay na muli mga kapatid, iba na ang kanyang kalagayan. No? Iba na po yung kalagayan niya. Alam natin, nakakalusot siya sa pader. No? At doon po sa account ng 1 Corinthians 15 verse 6, no? 1 Corinthians 15 verse 6, sinasabi po diyan na nagpakita ang ating Panginoon sa mga believers, no? 500 believers nang sabay-sabay, no? So imagine niyo paano niya nagawa 'yon kung hindi siya omnipresence, no? Kung hindi siya omnipresent, no? Na kaya niyang different place at the same time. No? So mga kapatid, dito po natin makikita, no, kung gaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Naibalik na sa kanya, no, yung siya po ay nagkatawang tao, namuhay ng katulad nating mga tao, ngunit nung siya ay nabuhay na muli, naibalik po sa kanya yung mga kapangyarihan na limitado lang nung siya ay nasa katawang tao pa. So, nakita po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And sa 28, sumagot si Thomas, sabi diyan, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Yun po yung response ni Thomas. At dito po mga kapatid, ito po yung confirmation. No? Hindi lang yung sinasabi natin resurrection confirms everything. At dito po sa bibig na ni Thomas nang galing, ang sabi niya, my Lord and my God. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, Thomas is confirming our Lord's deity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, yung mga katangian niya. Sinabi natin, ang Diyos ay omnipresent, omniscient, omnipotent, no? At ito mga kapatid ang konfirmasyon na nagawa ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang ipinangako. So, sa dami ng sinabi ng ating Panginoon na hindi nila maunawaan, sa mga prophecy, lahat yan mga kapatid, nagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang
ipinangako. So, doon sa 29, ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala, ito meron ng ano, no? Meron ng sabihin natin, may comment na ang ating Panginoon. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayoy may naniniwala. No? So, naniwala ka lang, no? To see is to believe, di ba? So, ngayong nakita mo na ako, naniwala ka na. Ang sabi naman ng Panginoon, no? Kaya ka lang ba naniwala dahil nakita mo ako, no? Naniniwala lang ang mga tao dahil sa nakikita nila. Pero mga kapatid, sa ating pong mga nabubuhay ngayon, no? Ano yun naman yung sinabi? Balikan po natin yung verse 29. Sabi diyan, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. No? So blessed are those who believe and yet did not see. No? Mga kapatid, mahalaga pong makita natin ito. Hindi lang po seeing is believing, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon ngayon, nakita mo na ako, naniniwala ka na. Pero paano naman yung mga tao na hindi ako nakita pero naniwala sa akin? So sabi ng ating Panginoon, mas mapalad sila. No? Mas papalad sila. Tayo po yung sinasabi na mapalad. Ang maraming tao ang hindi naniniwala sa ating Panginoon kasi wala silang nakita. No? Hindi nakita si Jesus, yung walang lagi nilang gina-justify yung mga bagay na against sa Panginoon. No? Sasabihin nila yung Biblia ay gawa din naman ng tao. Kaya habang ang tao ay nagiging marunong, no? Minsan na-share ko pa nga sa inyo, no? Mentras daw nagiging marunong ang tao ay lalo daw itong pinawawalang bisa ang existence ng Diyos. No? So mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, no? Pero sa kabila po noon ay hindi po dapat tayo mawalan ng loob, no? Manghinaan ng loob. At kaya nga tayo madalas sa ating mga pag-aaral, no, nagkakaroon tayo ng mga pag-aaral dahil ito ang purpose nun mga kapatid, for us to defend our faith, no? So yung sumunod na verse, sabi doon sa verse 30. Sabi diyan, marami pa, no? Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. At doon pa nga mga kapatid, kung matatandaan natin, in the later part of John, no, yung huling-huling chapter, John 21, verse 25, no? Ang sabi pa doon, at marami pang ginawa si Jesus na hindi naisulat, no? At sabi po doon, kung naisulat 'yon, kulang ang mga aklat na magkasya, no, sa daigdig daw, sa buong daigdig. Hindi magkakasya kung naisulat lahat. So, parang exaggerated pero ang gustong ipakita ni John dito, mga kapatid, no? Ang goal niya, no, sabi nga natin, no, in the accounts of John's Gospel, ano ba yung aim niya, di ba? To proclaim that Jesus is the Son of God, di ba? Sabi ko sa inyo, si Matthew, King, si John, Son of God, di ba? Si Luke is Son of Man, tapos si servant, di ba? Si Mark. So, may kanya-kanya silang projection. At ito nga si John is the Son of God. Pero mga kapatid, come to think of it, yung mga isinulat ni John,
kung tutuusin, ano pa na ito, no? Yung piling-pili na, no? Kumbaga sa nasala na. Pero ang aim niya ay yung sumampalataya, no? Sumampalataya ang makababasa. So mga kapatid, sa ating pong buhay, no? Ilang beses na rin naman nating narinig ang message about Thomas, no? Pero ganun man po, maraming beses nating naririnig ang mensaheng ito. Pero mga kapatid, hindi pa rin naman po maiwasan sa ating mga buhay, no? Nagkakaroon pa rin tayo ng kawalan ng pag-asa. Tulad po ng mga itong mga apostles, no? Itong mga disciples na ito. No? Ngayong wala na si Kristo, yun nga pala. Ngayong wala na si Jesus Christ sa kwento natin, ang tawag na natin sa kanila is apostles. No? Kasi nung disciples pa, nung nabubuhay ang ating Panginoon. Ngayong namatay na ang ating Panginoon, sila ay mga apostol na. At ganun din tayo mga kapatid dapat. Hindi po tayo habang panahon na disipulo. Hindi po tayo habang panahon na tayo ang tinuturuan o na kaya nating tumayo sa ating mga sariling paa. At kaya na rin nating makapagturo sa iba. Pero sa kabila nga po nun mga kapatid, ang buhay pananampalataya po ay hindi laging puno ng pag-asa. No? Hindi laging tayo ay matatag. Nagkakaroon din po tayo ng mga kakambal. No? Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Kung tinawag si Thomas na kambal, mga kapatid, sa ating pong buhay, meron din po tayong mga kakambal. Kakambal na, sabihin natin kakambal na katauhan. Kakambal na katamaran. No? Tinatamad tayo sa mga gawain ng Panginoon, sa pagsisimba, tinatamad tayong magbasa ng Biblia, tinatamad tayo na umaten sa mga pagtitipon ng kapatiran. Yan po minsan yung ating kakambal. At nagkakaroon po tayo ng pagdadalawang isip. No? Double-minded, nagiging double-minded tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Na minsan siguro, no, maaaring hindi lahat tayo, pero sa buhay po ng mga mananampalataya mga kapatid, lagi pong daraan ang panahon, dadating ang panahon. Hindi po pwedeng hindi dumating ang panahon na hindi po natin questionin ang ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sa panahong ito, no, sa panahong mga ganun mga kapatid, alalahanin natin lagi ang kahalagahan sa pagdalo sa mga gawain. Tulad po ni Thomas, no? Sa panahon na question niya bakit namatay si Kristo, no? Bakit niya kami iniwan? Na-miss niya, no? Na-miss niya yung unang pagkakataon na nagpakita ang ating Panginoon sa mga alagad. So, imagine mga kapatid, the first appearance of Jesus Christ to the disciples, no? Na-miss po nitong si Thomas. So, sa ating pong paninirahan dito mga kapatid, tayo po, sinasabi natin, no, tayo ay hindi na, iba naman yung category natin, no? Dito na kasi tayo nakatira, na dito na rin yung pamilya natin. Pero hindi naman tayo makakategorize as parang full-fledged na OFW, di ba? Kasi karamihan ng OFW, contract-based, umuwi. Pero ang punto, tayo ay naninirahan, no, sa ibang lupain. No? Mahirap ang buhay minsan, no, nakakapagod sa trabaho at kadalasan pa yung iba, hindi naman lahat kasama ang pamilya, di ba? Yung iba nasa Pilipinas, no? So mga kapatid, sa mga panahong ganito, no, sa church lamang po tayo makakakuha ng spiritual na kalakasan ng bahan, no? Hindi na nga tayo makalabas ng bahay, hindi na tayo makapag-kita-kita, no? At sa kabila nun, 'di ba, nag-i-invite tayo kasi nga hindi mo naman kailangan umattend na. Doon ka lang sa mag-Zoom ka lang, mag-online ka lang, 'di ba? Pero sa kabila nun mga kapatid, no, hindi na nga kailangan pumunta sa church, hindi na magbabiyahe, 'di ba? Mag-o-online na lang at makikinig, 'di ba?
Nag-i-invite tayo pero sa kabila nun mga kapatid, wala pa rin, no? Hindi pa rin nila magawa, no? Yung mga gawain na makisama sa mga gawain para sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano yung mga nami-miss, no? Hindi nila alam yung mga bagay na nawawala sa kanila, no? At tayo mga kapatid, every time na nakami-miss tayo ng mga gawain, hindi natin alam kung ano yung nawawala sa atin. So mga kapatid, maging aral din po sa atin na tulad po ng mga alagad ay hindi po nila hinamak, no? Hindi nila minaliit yung pananampalataya. Wala pong naisulat na ikaw naman, ang liit ng pananampalataya mo, ikaw naman hindi ka pa naniniwala, ay ang dami na naming nakakita. Wala pong naisulat na ganun mga kapatid. At dahil po dito, no, ay makikita natin yung kalagayan, no, yung pagmamahalan na tulad po sa atin. Dapat po mga kapatid ay mahalin natin ang bawat isa. Magkaroon po tayo ng pakikidamay, no? At tayo po ay matatagal lang magkakasama, di ba? Halos kilala na natin ang bawat isa sa mahabang panahon. Alam na po natin ang kalakasan, alam na po natin ang kahinaan ng bawat isa. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ng merong pong kahinaan, ang isa man sa atin, isa man sa atin, maging kalakasan po tayo sa bawat isa. Unawain po natin at maging kalakasan po tayo sa mga kapatid na nanghihina. So, patuloy po tayo mga kapatid, we must invest. No? Ang problema kasi, nakikita natin ng ating sarili minsan na parang hindi tayo lumalago. Nakikita natin ng ating sarili na parang mahina pa rin tayo. Pero mga kapatid, kailangan po kasi nating pagsumikapan din. We must invest our time. No? Parang sa relasyon man mga kapatid, bakit ka ba nagiging close sa isang tao? Bakit mo ba lalong minamahal ang isang tao? Kasi nag-i-invest ka ng time, di ba? Nag-i-invest ka ng pag-ibig, no, ng emosyon mo, nagbubuhos ka ng panahon, ng interest. So ganun din 'yun mga kapatid. In our walk with God, we must invest our time. Kung gusto natin ng friendship sa isang tao, we invest doon sa taong 'yun. So ganun din po dapat mga kapatid. And as brothers and sisters, no, yan po ang gusto rin ng ating Panginoon. We must invest time for each other, no, love each other. So ang gusto ko pong makita rin natin dito, no, ay iwasan po natin yung pagkukunwari. Nakita natin dito na si Thomas, no, sa kabila ng mga apostol, no, ipinakita niya, no? Lagi siyang kumbaga sa ano yung sabihin na natin parang ano ba 'yon? Taklesa ba tawag doon? O prangka, 'di ba? Na sinasabi niya yung kanyang mga saloobin. Minsan po, no, sa isang tao mainam din po yung ganoon no? Na nasasabi kung ano yung nasa sa loob. Kaysa yung mga lagi kung tatanungin mo, kinakamusta mo laging okay lang, okay lang. No? Okay lang ako, okay lang, walang problema, no? Tapos mababalitaan mo ganito na ng mga nangyayari. Ano ang gusto kong ipahiwatig sa bawat isa sa atin? No, mga kapatid, we are one body. Iisang katawan tayo, no? Ano ba ang sabi? Sakit ng ano ba 'yon, ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, no? Ano na kapag sobrang sakit na, no? Doon pa lang mararamdaman, doon pa lang ipapakita sa buong katawan, di ba? Paano kung cancer na 'yan at kailangan putulin, no? So paano kung huli na ang lahat, wala nang magawang solusyon. No? So ang mga kapatid, we must encourage one another, no? Hindi naman nangangahulugan na laging nasasabihin natin okay tayo sa lahat ng panahon, hindi po pwedeng ganoon. We are family. No, we support one another. We encourage one another, mga kapatid. So, ang hamon po sa atin, we are called blessed, di ba? Tinawag tayong mapalad.
No? In spite of the lack of evidence. Physical siguro, pero mga kapatid, yan nga ang kaibahan ng pagiging mananampalataya. No? Ang kaibahan natin mga kapatid, dapat po sa buhay mananampalataya, maniwala ka muna. Kailangan maniwala ka muna sa Diyos at makikita mo kung ano ang pwede niyang gawin sa iyong buhay. Ang problema kasi, mga kapatid, maraming mga tao, lagi silang naghahanap ng evidence to see God. No, hindi nila alam. No? Maniwala ka. No? Lagi naman nating sinasabi, the kingdom of God is upside down, di ba? Ang mga nagpapakataas ay binababa, di ba? At yung mga nagpapaka-humble lang siyang tinataas. At ganun din para maniwala ka muna at saka ipapakita ng Diyos sa iyo. So mga kapatid, tandaan po natin na iba po yung kalagayan na natin. Lagi po natin tatandaan na bilang mananampalataya, dumadating man ang mga panahon na nag-aalinlangan. Naisip niyo na ba yun mga kapatid? No? Ewan ko kung na-experience nyo to. Ako, na-experience ko one time din sa parte ng aking buhay pananampalataya na totoo ba kaya? Totoo kaya? Totoo ka ba talaga? Alam mo yun? Yung ipakita mo yung kapangyarihan mo sa akin. No? Umbawa, yung may mga hinihingi tayo sa Panginoon. Lord, kung ito talaga ibibigay mo talaga to, yung pagkakataong ito, yung sitwasyon na ito, maliligtas ako sa sitwasyon na ito. Doon pa lang talaga ako maniniwala, mapapatunayan ko na ikaw talaga, Diyos ka talaga, totoo ka talaga. At alam ko mga kapatid, no, di man natin to nabibigyan ng pansin, no, naiisip madalas, alam ko, once in our lives, no, na natanong natin ito. Nagkaroon tayo ng doubt. So, brothers and sisters, kailangan maniwala muna tayo. We must believe so you can see. Tatandaan po natin yan. In our walk, in our Christian life, hindi po kailangan na tayo ay maniwala para maniwala ay makita mo na. No, hindi po laging ganun mga kapatid. Believe so you can see. Hindi po laging to see is to believe. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.